Sara Duterte ay lumabas at sa unang paglabas niya mga kababayan, pumunta siya sa isang burol na kung saan merong nasawi dito po sa Lindol sa Jensan at dito ang ginawa niya, nagpa-photo op lang siya. So eto, panoorin nyo. Ayan o. You don't know what an Oh, may ads pa. Ayan o, kita nyo, lumabas si Sara Duterte sa kauna-unahang pagkakataon. Pero nagpa-photo op lang, kunyari, awang-awa. Diba? Oh. Tsaka mga kababayan, dapat yung mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Davao at saka sa Mindanao, sisihin nyo yung isang nagsalita na dapat daw lumindol lahat nang mawala na tayong lahat. Kita nyo, nangyari nga, mga kababayan. Diba? May sula ata bibig nun. Biruin nyo, diba yung isang didishet na nasa rally, nagbanggit na sana daw lumindol na at nang mawala na tayong lahat. Ano po, sabay-sabay na daw mawala. Nangyari nga. At ang tinamaan, etong Davao mga kababayan at yung mga karatig lugar. Kaya nga masama po magsalita ng ganyan. Kasi kalimitan talaga nagkakatotoo yan. At ngayon, sinasamantala yan ng katulad ni Sara Duterte para magpa-photo op. Oh, ayan o. And then after niyan mga kababayan, after niya magpa-photo op dyan, nagsalita siya. Ito, nagbigay siya ng opinion niya, ng reaksyon niya patungkol po sa nangyayaring kaguluhan dyan daw po sa Senado at ito po yung sabi niya. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leader. Ay, shoutout kay Tol Mark Ramos. Thank you para sa panonood. Guys, suportahan natin yan Kaibigan po natin matalik yan at kasamahan po natin. Ayan, suportahan natin si Kuya Mark Ramos. Leadership ng administrasyon, yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Alam mo Sara Duterte, wag kang plastic. Sa panahon ng tatay mo, nangyari din yan. At sino ang promotor? Si Alan Peter Cayetano din. Kaya wag mo sabihin na yan ay sumasalamin sa isang leadership ng isang presidente na walang patutunguhan. Dahil yung tatay mo, dahil sa termino ng tatay mo, nangyari din yan. Diba? Yung issue ni Velasco at saka ni Alan Peter Cayetano sa Kamara, yung speakership mga kababayan, nangyari din yan sa panahon ni Digong at nakailam din etong si Duterte, si Sara Duterte at etong si Bongo. Kaya nga wag mong ipupunas yan sa presidente, yang nangyayaring gulo sa Senado. Dahil ang may kontrol lamang niyan at dapat umaayos niyan ay walang iba kung hindi yung mga senador. Kasi nga meron tayong separation of power. Napakaliwanag naman mga kababayan na ang Senado ay may sariling kapangyarihan at ang makakaayos lamang po niyan ay yung mga senador. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado but sa buong bansa. Sa dalawang Senate President, si Ate Ringo Gatchalian at si Saenz kanina. Wala akong individual na Eto ba yung i-interviewin mo kung sakaling may bilateral summit? Eto ba yung iaharap mo sa iba't ibang leader ng bansa? Kawawa ang Pilipinas. mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado. Pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong kasama yung nagtatago. Paano paano maiisama sa usapan yung nakakulong? Nakakulong nga, bawal gumamit ng gadget. 'Di ba? Alam nga naman,
yung lahat ng mga senador pumunta doon sa bilangguan kung saan nakakulong si Jinggoy Estrada at doon sila mag-meeting sa loob. Kung ano ba Tapos alangan naman mga kababayan na yung mga senador, yung 23, isama nila si Jinggoy, kung mapapalabas nila doon, isama nila sa bundok kung saan nagtatago si Bato. Tapos doon sila mag-meeting. dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Bill? Doon, Wala akong Pakinggan nyo. legal na opinion sa mga pangyayari. Mas Wala kang opinion kasi hindi mo alam yung mga nangyari. Yan lang yon mga kababayan. Wala siyang masasabing opinion patungkol po kung legal yung 12, kung may quorum ba or wala. Kasi wala siyang alam sa mga nangyari. Kasi wala naman siya sa Pilipinas mga kababayan eh. Travel abroad siya eh. At nagpapasarap buhay siya doon. Hindi siya nakakatingin sa kung ano yung nangyayaring issue dito sa ating bansa. Alam niyo mga kababayan ha, ito pa nga yung nakakapagtaka dito eh. Yung kampo ni Sara Duterte, di ba pinasagot yan? Do sa impeachment mga kababayan, pinasasagot yan. Pagkakaalam ko parang 15 days ata o 10 days. Ngayon, wala pala silang sagot na ibinigay. Ang ibinigay lang nila sa Senado mga kababayan, ipinapadismiss lang nila yung impeachment ni Sara Duterte, pero yung mismong sagot sa mga reklamong isinampa labang kay Sara, wala po silang sagot. Allegedly, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. O, yan lang ang sinabi niya mga kababayan. Pasimple niya, pagkatapos niyang magpa-photo op dun sa isang kababayang Pilipino po nating binawian ng buhay dyan sa Jensen, nagpa-interview siya tapos may pasimpleng banat siya kay PBBM. Pero nasaan nga ba si Presidente? Yan ang tanong natin. Nasaan nga ba mga kababayan si Presidente? Bakit sinasabi ng mga DD-shit na walang ginagawa si PBBM? Ngayon ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, ayon po dito sa nakita nating balita, galing po sa Radyo Pilipinas, PBBM binisita ang ginagawang distribution ng ayuda sa mga nasalanta na lindol sa General Santos City. Eto, play natin. Pegador, wala kang kawa.